ng buhay. Sa likod ng bawat ani ng magsasaka, naroon ang kwento ng dugo at pawis upang itaguyod hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi ang bawat pamilyang Pilipino. Ito ang programang nagbibigay pugay sa ating mga magsasaka at tumatalakay sa yaman ng agrikultura na siyang haligi ng ating bayan. Handog ng PhilRice at Life Radio DZ80 1512 Southern Luzon. Narito ang programang Palay Bida sa Life Radio Lucena. Okay, isang magandang araw, magandang umaga. Yan. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga transistor radio habang nasa bukid, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may Mindoro, sa Marinduque, sa may Bicol, meron po tayong bagong programa para sa mga kasama po nating magsasaka. Ito po ang Palay Bida sa Life Radio Lucena. At ngayong umaga, ako pong inyong makakasama, ang inyong pong kapalay, yan, si Ramon Licardo. Okay, at sa mga pagkakataong ito, ay pag-uusapan po natin ngayon ang simpleng paraan sa mas mayamang palayan. At yan, meron po tayong makakasama dyan mamaya. At mga kapalay, yan, nagtatanim ka ba ng gulay at nag-aalaga ka rin ba ng mga hayop gaya ng kambing, manok, itik, yan, mga karaniwan natin nakikita sa tabi ng palayan. At kung hindi pa, magandang pakinggan at panoorin natin ang programang ito dahil yan ang ating pag-uusapan. Palayamanan system ang tawag dito. Yung tipong mistulang hasyenda na ang inyong palayan dahil may iba't iba tayong pinanggagalingan at pinagkakakitaan. Sa palayamanan, nagiging mas produktibo ang palayan dahil halos walang nasasayang at lahat ay napapakinabangan. Okay, at sa mga pagkakataong ito, ngayong umaga ay yan ang ating pag-uusapan at makakasama natin ngayon sa araw na ito si Kapalay Yumar Mercado na mula sa palayamanan ng PhilRice Central Experiment Station ng Nueva Ecija. Magandang umaga, Sir Yumar Mercado. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating pong mga tagapakinig. Iyon, siya ay Senior Science Research Specialist, Agronomy, Soils and Plant Sociology Division, PhilRice. Sir Yumar Mercado, kaunting kaalaman lang bigyan nyo nga po kami ng background kung ano itong palayamanan system at ano po ba ang layunin nito? So, ang palayamanan system po ay galing po sa dalawang salita na pinagdugtong, palay at kayamanan. So, ito pong salita na ito ay rehistrado sa pangalan ng PhilRice. So, ito po ay isang integrated rice-based farming system kung saan po ang layunin po nito ay una, makapagbigay ng dagdag na kita sa ating mga magsasaka at matugunan po yung ating food and nutrition security po ng ating bansa. Gayon din po, layunin din po nito na mapataas po yung pagiging produktibo po ng ating mga bukirin. So ito po ay isang upgraded version po ng bahay kubo kung saan hindi na po siya multi. Pero ang tanim pa rin ay sari-sari. So meron po tayong palay, meron tayong mga iba-ibang klaseng pananim katulad ng gulay, meron din tayong mga alagang hayop at isda at kung ano-ano pa na pwedeng pagkakakitaan sa loob ng farm. Wow, napakaganda naman. At may tatlong pangunahing prinsipyo daw po ang palayamanan. Ano-ano po ang mga ito at paano po ito isinasagawa? Ayun. So meron pong tatlong key strategies ang palayamanan. Ano po? Ito po ay ang diversification, intensification, at integration.
Pag sinabi po natin diversification, ibig sabihin po sa loob ng farm ay hindi lang palay ang tinatanim. Hindi lang rice monoculture. So nagtatanim pa po ng ibang pananim at nag-aalaga nga po ng mga hayop. Sa ganoong paraan po, nakakadagdag po sa kita ng magsasaka at kung sakali man po na mag-fail o pumalya po yung pananim po natin na palay, dulot ng bagyo o ng peste, may iba pa pong pagkukunan ng kita ang magsasaka. Pag sinabi naman po natin nung intensification po, mina-maximize po natin ang bawat espasyo sa loob ng farm. Ano po? So wala po nasasayang na space. Lahat po ng pwede nating taniman, tataniman po natin. Lahat ng pwedeng espasyo pa na natitira, pwede pa natin gamitin, gagamitin po natin. Halimbawa po, ng intensification na ginagawa namin dito, yung pagtatanim po ng ampalaya po, di po ba nakatanim po siya sa trellis, sa balag. Sa ilalim po, sayang yung space, pero pwede pa po siyang taniman ng pechay. So, ganun po yung intensification na ginagawa po natin. Ano? So, sa galing paraan po, makakapag-create pa rin po tayo ng marami pang job opportunities para sa mga kaibigan, kapamilya at mga wala pang trabaho. Yun naman pong integration, ito naman po yung tinutukoy natin na pagkakaugnay-ugnay ng bawat bahagi ng farm. Ano po? So, sa pamamagitan nito, nababawasan po natin yung waste sa loob ng farm. Halimbawa po ng integration na ginagawa natin dito ay yung rice duct vegetable integration. Kung saan po yung mga ducks, mga pato ay sabay na pinalalaki sa palay. Sa pamamagitan po noon, nagiging biological pest control po yung mga duck doon sa palayan. So dahil intensification nga po, yung paligid ng palayan ay tinataniman din po natin ng iba-iba pang gulay. Yung pilapil, ano sir? Ano yun, yung pilapil, tinataniman din? Yes po. Mga pilapil, okay. mga gilid, tinataniman natin ng mga papaya, ng iba pang mga gulay, para hindi po siya sayang. Okay. Sa sistemang palayamanan, paano po nagagamit ang mga patapong produkto tulad ng dayami, yung dumi ng hayop, at iba pang magiging kapaki-pakinabang muli? Nakakatulong po ba ang palayamanan system sa kalikasan? Ayun po, dito po papasok yung sinasabi po natin na nutrient cycling. Ano po? So kalimitan po, ang nagiging patapon para sa pagpapalay ay yung pong tinatawag natin na dayami. Dito po, ang dayami ay ginagamit namin sa mushroom production. So yun po ay pinoproseso at ginagawang substrate bag kung saan pwedeng magpatubo ng mga kabute at mushroom. Kapag nag-aani po tayo ng gulay, meron po tayong goods, meron po tayong reject. So yung mga reject po ay ilalagay po natin sa vermicompost, kasama po doon na bubulok at kinakain ng ating mga bulate at nagiging pataba para sa gulay. Sa ganong paraan po, ay nababawasan po natin yung basura sa loob ng farm. At isa pa pong halimbawa ay yung sa, gaya ng nasabi ko kanina, yung sa rice duct integration. Sa halip po na gumamit ng mga sintetikong pestisidyo para sa mga peste sa palayan, yung mga itik na po, o bibe, o pato, ang nagsisilbing pest control po para sa palayan. Kaya sila po ang kumakain ng mga kohol, damo, at mga insekto sa loob ng palayan. So sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng diversification po, nakakatulong po tayo para i-conserve po yung mga natural enemies ng peste, yung mga kaibigang insekto po natin, na siyang kumakain naman sa mga kalabang insekto nating magsasaka. Sir, ito. Okay ba yung halimbawa, syempre, pag umani ka, tapos ititreasure mo yung palay, tapos yung iba sinusunog yung dayami. Okay ba yun? Actually po, meron po tayong batas ng hindi pagsusunog dayami na ito. At pasok po siya sa Clean Air Act, kung atin po siyang i-review. Ano po? Ngunit meron po yung exemption. As possible, dapat po sana, wag natin siyang gawin.
Oo, tama. So, ngayong March, yan, syempre, ngayong March ay ginugunita natin itong National Women's Month. Paano po nagiging mahalaga ang palayamanan system sa pagpapalakas ng kabuhayan, kaalaman at participation ng kababaihan sa pagsasaka? Ano po ba ang oportunidad para sa mga kababaihan sa kanayunan? Actually, sa pagpapalayaman naman po, wala naman po tayo pinipiling kasarian, no? Pero malaki Oo. po yung magiging role o bahagi ng mga kababaihan natin, ng ating mga huwana, sa loob ng farm. Dahil meron po may mga gawain po sa ating palayamanan na pwedeng sila naman po ang gagawa. Halimbawa, yung pag-aani ng mga gulay, yung pag-aani natin ng mga kabute, yung pagpapakain natin ng hayop, pag-aalaga ng isda. And most of all, yung pong mga value-adding activities gaya ng paggawa ng itlog na maalat, paggawa ng mushroom chips, banana chips, at kung ano-ano pang chips yan, chili garlic paste, lahat ng mga produkto ng farm na pinoproseso ay dyan po natin maaasahan ng ating mga kababaihan dahil napaka-talented po ng ating mga huwana. Oo. At talagang saludo tayo sa mga kababaihan. Kaya dapat naman talagang bigyan sila ng parangal. Actually, Sir Yumar, meron din akong nakikita na na mga kababaihan na gumagapas din, ano? Gumagapas sila yung bumubunot ng tanim na yung ililipat mo yung binhi, ano? Opo, sa mga lipat tanim po na palay. Oo. At para sa mga nagnanais sumubok ng palayamanan, ano po ba ang mga dapat isaalang-alang bago ito simulan? Kaya po ba itong gawin ng sino man at anuman ang kasarian? Kaya po na itong gawin ng kahit sino man, basta meron lang po siya nitong mga sumusunod. Ano po? So, ang kailangan natin i-consider, una, syempre, dapat may kapital para may pangtustos sa loob ng farm. Okay? So, ang kapital mo ang magdedetermine sa'yo kung ano-ano yung magiging laman ng iyong palayamanan. Ikalawa, syempre, dapat i-consider natin yung labor o yung manpower. Meron ka bang sapat na manpower para sa iyong farm, sa iyong palayamanan? Ikatlo, dapat malaman natin yung landscape ng iyong bukid. Nasa mababang lugar ka ba? Nasa mataas na lugar ka ba? Nasa bahay lugar ka ba? So, ito po yung mga dapat natin isaalang-alang. Ano po? Also, yung pong tinatawag natin na soil type. Kailangan malaman natin kung anong klaseng lupa meron ka para malaman natin kung anong klaseng tanim ang dapat na itanim natin dito sa lupa na ito. Yung crop suitability po na tinatawag po natin. Siyempre, kapag may lupa, meron din dapat tayong source ng tubig. Ano po? Kaalang-alang po natin yung source po natin ng tubig na yan. At siyempre, yung market. Ano ba yung gustong bilhin ng ating mga mamimili? Ano ba yung demand? Ano ba yung kailangan nilang bilhin? So, yun ang ating ituproduce sa loob ng ating farm, sa loob ng palayamanan. And lastly, most of all, dapat i-consider natin ang security ng buong farm, no? Mula sa mga invader at syempre sa mga stray animals. Okay. Napakaganda ng sinabi niyo, sir. At kailangan po bang gawin ang lahat ng bahagi ng palayamanan upang masabing ito ay naisasagawa o maaari po itong iangkop batay sa kakayahan at pangangailangan ng magsasaka? So, ayun po. Pag sinabi po natin palayamanan, basically, dapat meron siyang palay. No? Yun ang ating basis. No? Ngayon, depende po ito sa kakayahan ng magsasaka. So, meron po tayong mga combinations na po pwede natin gawin. Halimbawa, palay at kabute. Palay at paghahayupan. Palay plus gulay. Palay plus fruit-bearing trees. So, pwede din yan. Or, pwedeng combination ng mga ito. Palay plus gulay plus mushroom plus hayop. Depende po ito sa kakayanan ni farmer.
base doon sa mga binigay po nating criteria kanina, kung meron ba siya ng mga resources na iyon. So bawat palayamanan site po o bawat farmer na magtatayo ng palayamanan ay masasabi nating unique. Ano po? Depende po Oo. iyon kung paano niya po i-combine yung mga components sa loob po ng kanyang palayamanan farm. Oo. Diyan sa Mindoro, nung napunta ako diyan sa Mindoro, ang style diyan pagtapos umani, ang first cropping, after nun ay magtatanim naman ng sibuyas o kaya ng tawag diyan, ng melon. Di po ba? Yan, maganda rin yan, ano? So, pwede rin po yung gano'n, yung habang may palay ka, sa gilid, meron ka ding tanim. Oo. Yan. Yan. Tapos Okay may po. kasabit ng mga hayop. Mhm. Okay po. Sa panghuling tanong po, batay sa inyong karanasan, magkano po ba ang maaaring maging dagdag kita ng isang magsasaka kapag isinagawa ang palayamanan system? So, base po sa mga research, sa mga pananaliksik at sa mga experiences din po ng mga iba pa pong nagsasagawa ng palayamanan, maaari pong tumaas ng 30 to 50% ang dagdag kita kumpara sa palay lang na itinatanim, sa rice monoculture lang. So, pag nagpalayamanan ka, pwede kang magkaroon ng 30 hanggang 50% na additional income. Okay. At napakaganda ng ganitong programa ng PhilRice. Yan. At meron lang po tayong mga announcement, mga kapalay, ngayong Marso, binagdiriwang natin ng National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan. Ito ay alinsunod sa Proclamation number 224 na nagdedeklara sa unang linggo ng March bilang Women's Week at sa March 8 bilang Women's Right and International Peace Day. Proclamation number 227 na nagtatakda ng buong buwan sa March 8 bilang Women's Role in History Month at Republic Act number 6949 na nagdedeklara sa March 8 ng bawat taon bilang National Women's Day. Kaagibat nito ang Republic Act number 9710 o Magna Carta of Women na nagtataguyod ng karapatan, katapangan at pantay na oportunidad para sa mga kababaihan. Kaisa ang DA PhilRice sa pagbibigay pugay sa taon ng kababaihang magsasaka bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa agrikultura at sa pagpapatibay ng seguridad at sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating isulong ang pagkapantay-pantay, igalang ang karapatan at ng kababaihan at suportahan ang kanilang pamumuno at pag-unlad sa tahanan, sa komunidad, sa sektor ng agrikultura. Para po sa inyong mga katanungan, yan pwede po kayong tumawag sa PhilRice sa text center 0917-111-7423. Yan. Baka, sir, bago tayo magtapos, no? Sir Yumar, baka meron po kayong gustong sabihin o ipaalam pa? Ayun, so, bali po, ang palayamanan system ay kasama na po sa ini-scale o pinapalaganap sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng Department of Agriculture. At ito po ay sinasagawa o ang scaling implementation po ay sinasagawa ng mga regional field offices. Kung nais niyo pong maging bahagi ng proyektong ito, makipag-ugnayan po kayo sa mga DA Regional Field Offices sa inyo pong mga lugar. Okay. Yan. At napakaganda ng ating pag-uusap, Sir Yumar. Parang kapos ang ating oras. At gayon pa man,
Yan. At susunod na linggo, muli po tayong magsama-sama sa programang ito ng Palay Bida sa Live Radio Lucena. Andun po sa inyo ng Live Radio at ng PhilRice. Yan. Sir Yumar, meron ba kayong gustong batiin? Binabati ko lang po ang aming mga tagapakinig at binabati ko rin po ang aming mga higher management po dito sa PhilRice, ang ating pong mga boss, sa pangunguna po ng aming Executive Director, Dr. John De Leon, at po sa head po namin dito sa Palaymanan, si Ma'am Mirna D. Balabayabas, at sa mga kapwa ko po researchers. Ayan, thank you po. Thank you so much, Sir Yumar Mercado. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong kapalay, Sir Ramon Licardo. Muli magandang umaga. Yan, at salamat po sa inyong lahat. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihahalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat bigas o kanin na aking matitipid. Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya, kanin ay huwag sayangin. Let's be responsible. Alam mo bang may magagawa ka para maging sapat ang bigas sa Pilipinas? Be responsible. Konti-konting kanin muna para maiwasan ang tira. Kumain ng brown on polished rice. Healthy na, tasty pa. Kakaibang kanin naman, haluan ng kanin ng mais, kamote o adlay para maging mas masarap at masustansya. Pasalamatan sila sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa bawat butil ng kanin na pinaghirapan nila. Let's all be responsible. Ako po si Piolo Pascual, ang inyong responsible ambassador. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga magsasaka nang dahil sa inyo nagkaroon ng makakain sa pagkainan ang bawat miyembro o pamilyang Pilipino sa ating bayan. Hindi matatawaran ang malaking ambag po ninyo sa ating lipunan. Muli po, maraming salamat po sa ating mga magsasaka. The best talaga ang ating mga magsasaka. Maraming salamat sa paglilingkod na ginagawa niyo sa ating bayan. Salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa ating mga magsasaka dahil sa inyo, maraming Pilipino ang hindi nagugutom. Proud ako sa ating mga magsasaka dahil kayo ang pundasyon ng ating ekonomiya. Maraming salamat, mahal naming magsasaka. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng ating mga magsasaka
dahil sila ang nagtatanim at pinagkukunan natin ng supply ng pagkain. Kung wala sila, wala din tayong maihahain na kanin o pagkain sa ating hapagkainan. Kaya naman, maraming salamat po. Proud ako sa inyong mga magsasaka dahil sa inyong kasipagan, pagtitiyaga sa kabukiran sa pang-araw-araw na buhay. Mahal namin magsasaka, maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa ating mga magsasaka dahil sa kanila po ay nagkakaroon tayo ng dekalidad at maganda at masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga magsasaka dahil sa inyo, nabubuhay tayo. Salamat po. The best ang ating mga magsasaka. Maraming salamat sa inyong pagsisikap at pagpupunyagi. Proud ako sa ating mga magsasaka, hindi lamang dahil napoprovide nila ang ating pangangailangan, nakakatulong din sila sa pagprotekta ng ating environment. Kaya maraming salamat sa ating mga magsasaka. Nagpapasalamat ako sa ating magsasaka sa inyong kabutihan at sa pagtulong sa ating ekonomiya. Maraming salamat. Proud ako sa ating mga magsasaka dahil sa inyo may kinakain ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa mahal namin magsasaka. Magsasaka, tunay ngang bayani ka. Maraming salamat, mahal naming magsasaka. Maraming salamat po sa ating magigiting na magsasaka. Mabuhay ang ating magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Let's be responsible. Let's be responsible. Dito nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa palay, ang yaman ng bukid, ang lakas ng magsasaka, at ang bigas nagpipigay buhay sa bawat hapag. Patuloy nating pahalagahan ang agrikultura sapagkat dito nagtatanima ang kinabukasan ng ating bayan. Hanggang sa muli, inyo kaming subaybayan dito sa programang Palay Bida sa Live Radio Lucena. Dito lamang sa himpilan ng Live Radio DZ80 1512. Tatak Totoo.